the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've Hallelujah, Jesus, for all you've done for us, Panginoon. Every praise belongs to you, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sing it again. Every praise is to our God. Every word of worship. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise Every praise. Every praise to our to God. our God. Let's sing it, hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah is to our God. Every praise. Every praise Every praise is to our God. Every praise. Every praise
with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Every praise belongs to you, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. As we come to you in worship, O God, may we feel your very presence, O Jesus. For all the things that you have done to us, Panginoon, sa isang buong taon, O God, na ginawa mo sa amin, Panginoon. Marapat, Panginoon, na ito ay pagpasalamat namin sa iyo, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah. Sige po mga kapatid, alalahanin mo kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa iyo sa buong isang taon na ito. Hallelujah, Jesus. Tunay na tapat ka, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah. Patuloy na itatanghal namin ang iyong pangalan, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah, O God. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. We are pleased, and all the hope we have, we place in you right now. We will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. We are changed, and all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you.
His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His favor be upon you in 1,000 generations, in your family, in your children, and the children, and the children. May His presence go before you
Panginoon, na ang presensya mo, Panginoon, ay nasa amin, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, makaupo na po tayong lahat. Amen. Sige po. Sa ating pong pagpapatuloy, ihanda na po natin ang ating mga puso at ating mga ballpen para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin ko po ang ating mahal na pastor, Pastor Elmer. Morning! Meron ba akong 40 minutes? Mark, 40 minutes? Okay. Sige, 9:58 ah. Sige, sabi mo sa katabi mo, a blessed new year. Nang may ngiti, a blessed new year. Ayan, anong sagot sa inyo? Ayan, praise the Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo ulit. Excited ba kayo? Hallelujah. Sige, tayo tayong lahat. Tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon na naririnig ng ating mga tainga. Ayan, sige po. Basahin natin ang salita ng Diyos sa Ephesians chapter 5, verses 15 to 17. Ayan, medyo may ano lang ng konti. Ayan, praise God. Okay. Sige, basahin natin yung Ephesians chapter 5, verse 15 to 17 at saka yung Matthew chapter 5, verse 41. Babasahin ko po muna sa Tagalog, mamaya pag lumabas, basahin natin sa English. Sabi na yun, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Ayan. So merong babala ang Panginoon sa atin, no? Mag-ingat daw tayo kung paano tayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino. Tingnan mo yung katabi mo kung bibo yan. Ayan, matalino ba? At di tulad ng mga mangmang. Ayan, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y na makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. So, yan daw po ang current state ng daigdig ngayon, no? Punong-puno ng kasamaan. So, kaya merong babala ang Panginoon na tayo ay maging matalino. Huwag kayong maging hangal, no? At unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayan. So, sa English po, ang sabi na ganoon, see that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand that the will of the Lord is. No? Tapos sa Matthew chapter 5, verse 41, next. Ayan. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Sige po, sa Tagalog, gusto ko lang basahin yan. Kung pilitin ka ng manlulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoong naming Diyos, salamat po sa nakalipas na 2024. Salamat po sa bawat araw na ikaw ay naging tapat sa amin. Wala pong pagkakataon, Panginoon, na hindi mo kami, Lord, iniwan. Salamat na hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay narito sa unang linggo ng aming pananambahan. Salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng lakas upang kami ay makapagpuri at makapagsamba sa iyo. At maging sa pagkakataong ito, Panginoon, kami po ay muling lumalapit sa iyo upang maranasan namin ang iyong presensya. Salamat sapagkat sa unang linggo ng taon na kami ay narito, Lord, sa harapan mo, pinili namin na ikaw ay sambahin at purihin, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos, at ikaw po at ang iyong salita ang magbigay sa amin ng liwanag at ng direksyon sa aming buhay. Lord, habang pinag-aaralan po namin ang tema, Stepping into God's Best, hinihiling po namin, Panginoon,
ang inyong gabay upang maunawaan namin ang inyong kalooban sa pamamagitan ng iyong salita. Baguhin niyo po ang aming isip, baguhin niyo po ang mga bagay na hindi sa inyo, at turuan niyo kaming lumakad ng may karunungan. Lord, nawa, gamitin po namin ang oras namin ng tama at patuloy naming hanapin ang iyong layunin sa bawat aspeto ng aming buhay. Dalangin din namin, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at kausapin niyo po kami, Panginoon, ng very personal sa aming buhay at hayaan niyo pong maging makapangyarihan ng inyong salita upang baguhin ang aming mga puso. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan upang tumanggap ng inyong mensahe. Bigyan niyo kami ng lakas upang ito ay maisapamuhay po namin, Panginoon. Katulad po ng aming tatak, Panginoon, bilang Gia, we hear and we obey. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at kaluwalhatian at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po kayo. Ang topic po natin ay stepping into God's best. Pag sinabing stepping sa basketball, pagka stepping ka dun sa line, violation yan, no? Pero ito po ay paghakbang, no? Sa kalooban ng Panginoon, sa pinakamainam na kalooban ng Panginoon. Supposed to be, ang topic po natin by January is hand in hand, kingdom unity in the body of Christ, no? So may mga references po yan. So ang objective po natin is, of course, yung unity is essential for the church to fulfill its mission. So meron po tayong mission and vision, hindi po nagbabago yan. At very excited po ako kasi po ito po ay Jubilee, no? First week ng ating Jubilee. Ano ibig sabihin po ng Jubilee? Sabi na ganito sa aming dinidiscuss sa aming sa National Capital Region and then sa Board of Elders and sa Exicom. So the Jubilee begins with the proclamation of liberty. In Christ, we are freed from the bondage of sin and spiritual slavery. So this freedom is not just for personal benefit, but also to reflect God's justice and mercy in our communities. So the Jubilee represents God's ultimate plan of restoration and victory for His people. Kaya nga po excited tayo kasi as the year ends, alam natin it is the time to celebrate the restoration of relationships, spiritual breakthroughs, and the victory that comes through God's faithfulness. Alam nyo, ang Jubilee ay hindi doon sa ating anniversary nagsisimula. Ang Jubilee ay nagsisimula sa January 1. Hello? Hello? So, Jubilee starts January 1. It's a Jubilee year. Okay? So, kaya importante na maintindihan natin ito na tayong lahat ay pumapasok sa ating Jubilee year. So, tayo ay pumapasok sa panibagong hakbang, panibagong pagkakataon na tayong lahat ay makaranas ng restoration sa ating mga nasirang relasyon, restoration, of course, sa ating mga sa mga bagay na ninakaw sa atin ng kalaban, spiritual breakthroughs, no? Itong taon na to magkakaroon ng spiritual breakthroughs, at of course yung victory that comes through God's faithfulness. No, kung kayo po ay hindi excited, ako po ay excited na excited. Kasi naniniwala ako na hindi lamang ito para tayo ay iangat ng Panginoon sa ating spiritual na buhay, kundi iangat tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa ating pag-aaral, sa ating pamilya. At lahat ng aspeto ng ating buhay, makaka-experience po tayo ng spiritual breakthroughs, victories after victories, blessing after blessings. At yun ang pangako ng Panginoon sapagkat ire-restore ng Diyos ang lahat ng nawala sa atin, ang lahat ng ninakaw ng kalaban, o yung mga bagay na niloko tayo ng kalaban, no?
Bibigyan tayo ng kaunawaan at wisdom ng Panginoon para makalakad tayo sa God's best na gusto ng Panginoon. Hallelujah. Kapag ka naririnig natin yung God's best, alam nyo, nung time namin, kapag narinig yung God's best, ito po'y ina-apply sa mga gustong mag-asawa. Kunyari, halimbawa, si Patrick, no? Gusto nang mag-asawa ni Patrick, no? Siyempre, nagpe-pray siya ng God's best. Lord, sino ba talaga yung pinaka-best, pinaka-mainam na ipagkakalob mo sa akin, no? Dapat, Patrick, ngayon pa lang nagpe-pray ka na. No? Kasi yan ang gusto ng Panginoon. No? Kayong mga single, young professional, hindi po sa mga nag-aaral. Yung mga nag-aaral, wala po kayong karapatan na manalangin pa ng inyong God's best. Okay? So, wala pa kayong karapatan, no? Siguro ang karapatan nyo lang, manalangin kayo, Lord, sino ba ang piniprepare mo sa akin kapag ako'y handa na? No? Pero wala pa po kayong karapatan hanggat kayo nag-aaral, ang focus nyo lang po muna ay pag-aaral. Maliwanag ba mga estudyante? Para mahina. Maliwanag ba mga mag-aaral? Mahina. Medyo mahina. Parang hindi ako kumbinsido. Maliwanag ba mga nag-aaral? Ayun, medyo lumakas. So, katulad ko, nung ako po ay nakagraduate, no, ang unang panalangin ko, Lord, ibigay mo sa akin ang God's best ko. No? So, nag-aaral pa lang ako, ipinakita na ng Panginoon. No? At ginawa ko, binantayan ko na. Binakuran ko na. No? Saan kami nagkita? Alam niyo kung saan kami nagkita? Sa ministry. Parehas kaming passionate sa gawain. No? Parehas kaming masipag umaten sa gawain at purihin ang Panginoon. No, ang ministry ang naging kumbaga parang namin, tagpuan dahil doon kami nagkikita sa ministry. So kami po ay parehong naglilingkod sa Panginoon. Matanong ko kayo, natanong niyo ba sa sarili niyo kung nabubuhay ka sa buhay na tunay na sa buhay na nais ng Diyos para sa iyo? Hello? Tanungin mo yung sarili mo. Ikaw ba'y nabubuhay sa buhay na nais ng Panginoon sa iyo? Hello? May kausap ba ako dito? So maraming tao ang nakukontento sa mas mababa kaysa sa pinakamainam na plano ng Diyos. Dahil kung hindi nila lubos na uunawaan, of course, hindi naman talaga lahat nakakasunod sa kanyang kalooban. No, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Malinaw sa sinabi ng Bible, God's plan for us is far greater than mere survival. Mga kapatid, ang plano ng Diyos, hindi para tayo ay maghirap. Ang plano ng Diyos, hindi tayo para maging ordinaryo. God created you extraordinary. God created you hindi para maging common. You are uncommon. Hello? You are uncommon. Kasi you are unique and you are special to God. Bakit? Kasi ikaw ay pinili ng Panginoon, hindi ka pinagpilian. Katulad ng sinasabi dito, you are chosen and appointed. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ay pinili, hindi ka pinagpilian. Pero kung minsan, namumuhay tayo ng napakababa. Napakababa na para bang hindi tayo anak ng Diyos. Sabi na gano'n sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mga kapatid, ang nais ng Diyos sa atin, mamuhay tayo ng kasaganaan. Ang sabi dito, that they may have life. Maraming Kristiyano ang tumigil doon sa salita niyon, that they may have life. Meron niyang buhay. Pero buhay na hindi sagana. Maraming Kristiyano ang nabubuhay lang, pero hindi nakakaranas ng buhay na nais ng Panginoon na ipagkalob sa atin. Yung buhay ng kasaganahan. Bakit?
Bakit hindi natin nararanasan yung pangako ng Panginoon? Bakit kaya sa tingin mo, parang hand to mouth pa rin? Bakit kaya hindi tayo makalakad doon sa nais ng Panginoon? Bakit? Bakit ang buhay natin parang paikot-ikot lang? Walang nangyayari. Parang tsubibo. Bakit? Bakit kaya hindi tayo makahakbang doon sa nais ng Panginoon? Ang sabi niya, and have it to the full. Yung pinakamainam, yung life abundance na pinapromise ng Panginoon. Bakit kaya? Ano ang problema? Alam niyo, pinapaalala sa atin na ang pinakamainam na plano ng Diyos para sa atin, hindi lamang tayo mabuhay, kundi mabuhay ng may kasaganahan. Sa kasabihin sa katabi mo, hindi ka lang binigyan ng buhay ng Diyos, binigyan ka ng buhay na masagana. Hallelujah! Pero pag tinignan ko yung mga mukha niyo, parang ang lungkot. Parang walang sagana. Parang walang kasaganahan. Parang talunan. Bakit kaya? Alam niyo, ang sabi na gano'n doon sa salitang life abundance na sinasabi si John 10:10, ito yung mamuhay ng masagana, umaapaw, sa spiritual, sa emotional, at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero in reality, darating yung 2025, ganun pa rin yung buhay natin. Alam niyo kung bakit? Sabi mo, bakit pastor? Sabi niyo, bakit pastor? Lakasan niyo, bakit pastor? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin tinitreat ng tama ang Diyos. Hindi natin pinapahalagaan ang Diyos. I'll give you a very basic example. Mapa Old Testament and New Testament, Sunday is for the Lord. Pag tinignan niyo yung Ten Commandments, pag tinignan niyo yung bagong utos, Sunday is for the Lord. Mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw, 24 hours para sa Panginoon yan. You don't own the time. Sunday is for the Lord. Kung di mo kayang igalang ang Panginoon, you cannot respect other people. Huwag kayong mag-alala, wala sa Gia Alabang yan. Ibang simbahan yung kinukwento ko. Wala rito yan. Tama ba, Kuya Ronald? Wala dito yan. Mga maaga, mga taga-Gia Alabang eh. Tama ba? Hallelujah. Alam nyo, stepping into God's best, may hinihingi po mula sa atin. It requires intentionality and wisdom. Ulitin ko. Lagi niyong naririnig ito. Stepping into God's best. Kung gusto nating umakbang sa pinakamainam na plano ng Panginoon sa atin, sa pinakamainam na buhay na gusto ng Panginoon sa atin, it requires intentionality. Sabado pa lang, nag-iisip ka na, maaga ako darating sa Sunday. Ano kaya isusuot ko? That's intentional. That's wisdom. If you cannot respect God, you cannot respect other people. Hello? Hello? Sunday is for the Lord. It requires intentionality. Sabi mo sa katabi mo, intentional. To serve God is intentional.
At kailangan po ng wisdom. Alam nyo, napakahalaga nung pinag-aralan na binasa natin sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. No, pinapaalala dito ni Pablo yung tatlong mahalagang bahagi o prinsipyo para maranasan natin yung pinakamainam na plano ng Diyos. Alam nyo yung tatlo na yan? Alam nyo yung tatlo na yan? Wala pong muna yan dyan, no? Gusto ko lang pong bigyan ng insight yung Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Ang sabi na ganun, walk wisely, mamuhay ng may pag-iingat at intentionality. Alam nyo, ang paalala sa atin dito ng Panginoon, bilang mananampalataya, maging maingat po tayo sa ating mga iniisip, ginagawa, pinupuntahan, sinasabi. Maging maingat po tayo no mamuhay ng may intensyon na gawin yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So walk wisely. Lumakad ng matalino. Lahat naman tayo rito matalino. Amen po ba? Matalino po ba tayo lahat? Kasi kung hindi tayo matalino, hindi natin pipiliin ang Panginoon sa araw na ito. So mamuhay tayo ng may pag-iingat at intentionality. Sabi na gano'n, redeem the time. Sulitin ang bawat pagkakataon at gamitin ito para sa layunin ng Diyos. I spend my whole time sa aking career. 21 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. Until the age of 49. Pero isang araw, tinawag ako ng Panginoon. Sabi nung iba, late na ako. Pero ang sabi ko, may timing ang Panginoon. Ang sabi nung iba, kung kailan magpi-50 ka, tsaka tinawag magpastor. Eh si Abraham nga, 98 na eh. Si Isaac nga, si Abraham, 90 plus. Abraham 98 si Isaac, sila Joshua, tinawag sila magsi-60 na. Si Moses 80 plus. 40 years sa kanyang old life, 40 years sa ilang, tsaka pa lang siya tinawag ng Panginoon. Meron bang nauuna at nahuhuli? Merong ang tagal-tagal na, ganun pa rin. Meron namang bagong-bago, ang init. Tingnan mo yung katabi mo kung mature na yan. Para gamitin natin sa layunin ng Diyos. Mga kapatid, life is very, very short. Ang daming pangako ng Panginoon, pero hindi niya pinangako na buhay ka pa bukas. Tandaan niyo po natin yan. Ang daming pangako ng Panginoon, pero hindi niya pinangako na ikaw buhay pa bukas. Kaya redeem the time. Huwag mong sayangin yung panahon. Kasi hindi niya pinangako yung buhay mo kung buhay ka pa bukas. You don't know. Walang nakakaalam. Baka ngayon natutulog ka dyan, mapatid yung ugat mo sa batok, patay ka. Ayaw mong tanggapin yung preaching, patay ka. Joke lang. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang buhay natin. Understand God's will. Hanapin natin at alamin ang perpektong plano ng Diyos upang hindi tayo lumihis sa kanyang kalooban. Maraming Kristiyano, I will tell you, until now,
kahit nasa ministry na, hindi alam ang direksyon ng kanyang spiritual life. He don't know or she don't know 5 years from now sino siya, ano siya. Hindi alam. Why? Hindi nagtatanong sa Diyos. Pero wala sa Gia niya, wala sa Gia Alabang niyan. Yung mga taga Gia Alabang, alam ang direksyon. 5 years from now, eto na sila. 10 years from now, eto na sila. Ang pinaka-importante, and I quote, ang pinaka-importante sa akin, no, ngayon, is your individual growth path. Kung hindi ka lumalago, hindi ka mamumunga. I'm not talking about spiritual gifts. I'm talking about yung bunga. Ano ba dapat ang bunga ng mangga? Ano dapat ang bunga ng mangga? Ano bunga dapat ng Kristiyano? Dapat yung spiritual gift natin, nagagamit natin para tayo mamunga. Lagi-lagi natin pinag-aaralan. Yung sanga na hindi namumunga, anong ginagawa? Pinuputol, dinadala doon sa apoy. Buti na lang lahat ng taga Gia Alabang namumunga. Hallelujah. Alam nyo, ang dami na nating narinig. Sana po, itong taon na to, maging tagasunod naman tayo ng salita ng Panginoon. Hello? Hello? There are 52 preachings na naririnig natin kung ikaw po ay umaatin ng Sunday service na walang absent. Kung ikaw po ay umaatin ng online prayer, there are another 52 preachings na naririnig mo. Kung ikaw po ay umaatin pa ng trainings, there are another more than 52 preaching na naririnig mo na salita ng Panginoon. No? At kung ikaw po ay nagka-quiet time, araw-araw, 365 days, there are Word of God na naririnig mo araw-araw. Hallelujah! Ang dami! Pero ilan na po yung sinunod mo? Alam niyo, ang paglakad sa pinakamainam na plano ng Diyos ay hindi aksidente. Ito'y bunga ng sinasadyang pagsunod, intentional obedience. O yung pagsunod natin doon sa salita na naririnig natin. That is intentional. Alam nyo, God's desire is to give us a greatest life. Pinakadakila, pinakamainam na magandang buhay para sa'yo. Yan ang nais ng Panginoon. If you want to know the greatest life na malakaran nyo, where will you go? Go to the greatest coach. Go to the greatest book. Go to the greatest friend, our Lord Jesus Christ. The book of the law, the Bible. The greatest coach, Jesus. Let us go to our greatest coach, our Lord Jesus Christ, the greatest coach of all time. Sa pamamagitan ng kanyang salita, we will have the greatest year we've ever had in our lives. What is your purpose here on earth? What is your purpose sa 2025? What is your
career growth path? What is your direction pagdating sa pag-aaral, pagdating sa pagtatrabaho, pagdating sa pagnenegosyo? And I'm asking you, what is your direction pagdating sa Panginoon? Do you have a game plan for 2025 for the Lord? Do you have a game plan for God? Meron ka bang plano para sa paglilingkod mo sa Diyos? Mga kapatid, pinagpaplanuhan yan. Hindi yan dumarating na lang. Huwag kang tutugtog nang hindi tama yung puso mo. Sayang, nakakasira ka lang. Huwag kang kakanta nang hindi ka man lang nakahingi ng tawad sa Diyos. Sayang. Huwag kang tatayo kahit nag-a-usher ka nang punong-puno ng galit yung puso mo. Punong-puno ng sama ng loob. Sayang. Binigyan tayo ng pagkakataon para humingi ng tawad. 1 John 1:9. Binigyan tayo ng pagkakataon para sumunod. Ang nais ng Panginoon, we need to step into God's best. Paano tayo bibigyan ng second service kung first service pa lang nagkukumahog na tayo? Late tayo. Paano kung sabihin natin, ang first service natin is 8 to 10, ang second service natin 10 to 12. Kakayanin ba natin ang dalawang service? First service pa lang, hindi tayo on time? How? Tell me. Buti na lang, ibang simbahan kinukwento ko. Hindi taga-Alabang. Alam nyo, itong mga question to is not a philosophical questions. They're practical ones. Ulitin ko, God has specific purpose sa buhay mo at ang nais niya, you step into God's best. And it requires intentionality, it requires wisdom, it requires faith and willingness to go beyond the ordinary. Your willingness to go beyond the ordinary. I'll give you a very simple illustration and example. Nung ako po yung nagnenegosyo, ang example ko po ay negosyo kasi ako po yung negosyante. Nung ako yung nagnenegosyo, yung customer ko pag tumawag, kailangan ko ng ganito. Kasi tatawagan ako na eh. Kailangan ko ng ganito. Alam nyo, kahit walang PO, pag sinabing PO, purchase order. Walang PO, verbalan lang, tawag. Kailangan ko ng ganito. I-deliver mo to kahit walang PO. Anong gagawin ko? I-deliver ko. Ginawa ko yan for how many long? Alam nyo, for 1.5 years, binigyan ako ng award nung kumpanya na yon. Pinapunta pa ako sa Singapore. Binigyan ako ng award. Most efficient and serious customer, vendor, supplier of the year. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong mga online prayer. Meron tayong mga ministry. How can you go beyond ordinary na ginagawa mo sa Panginoon? You're not doing that for me or for your ministry. Dapat ang nasa isip mo pag nasa ministry ka, you are doing that for God, not for anybody, not for the church. You are doing that for God. Alam nyo, the same thing with business. Yun ang aking philosophy. I'm doing this for God, not for my customer. I'm doing this for God. So I'm doing my best. Hindi sa pagmamayabang. Ang daming customer, ang daming mga supplier sa US, sa Europe, na gusto akong gawing representative nila rito. Pero namimili lang ako. Kasi wala na rin akong oras. Wala na akong kayang ibigay na oras sa kanila. Sabi ko, I'm full-time already sa gawain. Hindi na ako makakapag-serve sa inyo o
masiserbisyuhan kayo. Alam niyo ang gusto nila? Basta, isama mo lang yung aming makina sa inyo. Malaman lang na ikaw ang nagre-represent sa amin, okay na yon. Umapayag sila kahit ganun. Why? Bakit? Because I go to extraordinary services. The same thing sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung sinabi ng cell leader mo na gawin mo to, go extra mile. Kung sinabi ng pastor, mag-evangelize ka dito, palakihin nyo yung small group nyo, go extra mile. Ang katapatan ay nagbubunga. Hindi po pwedeng sasabihin mong tapat ako, Lord, pero wala kang bunga. Imposible yun. No? Lahat ng ginagawa natin dapat nagkakaroon ng bunga. Nagkakaroon ng fruits. Lahat. Pag gumawa ka ng masama, masama rin ang bunga. Kapag nagtanim ka ng sama ng loob, meron din siyang bunga. Pag wala kang ginawa sa Panginoon, meron din siyang bunga. Hindi ka mabunga. Lahat merong bunga. Yung binasa natin, sabi na gano'n, sige, next. Yung binasa natin doon sa, ito practical approach lang po ito. No? Sabi na gano'n sa Matthew chapter 5 verse 41, if anyone forces you to go to 1 mile, go with them 2 miles. No? We live not an ordinary person but extraordinary. No, hindi po tayo ordinaryo, kundi tayo ay special sa Panginoon. At naniniwala ako na kapag ginawa natin ang best natin, sabi nga, if anyone forces to go 1 mile, go with them 2 miles. Jesus teaches us to do more than the minimum. The second mile represents going beyond and above with joy and excellence. Alam mo, nakakatuwa dun nung pumunta kami sa Bilibid, nagpa-graduate po tayo ng mahigit 100 na pre-divine encounter na mga nakagraduate. No, hindi ko iniisip na kasama ko si Kuya G. Hindi natin iniisip naman na itong mga to nakakulong pero maa-amaze kayo. No? Yung song leader nila, 31 years na siyang nakakulong. Nakatapos siya sa loob ng kulungan ng theology. So meron siyang bachelor, BS theology sa loob ng kulungan, nakatapos siya. No, kaya hindi mo pwedeng sabihin na mas magagaling kami sa mga nakakulong. Baka ma-amaze ka. Kasi mas malalalim sila manalangin, mas malalalim sila sa salita ng Panginoon, at baka mas malalalim pa sila sa mga natapos sa atin pagdating sa salita ng Panginoon. Dahil wala silang ginagawa ron kundi mag-aral ng salita ng Panginoon. They do the extra mile sa kanilang buhay. And at visible na makita mo sa kanilang paglilingkod. Nasaksihan ni Kuya G yan, kung si Kuya G nito, pag kumakanta rito, gaganyan-ganyan lang, no? Yung nagsusong lead doon, nagsasayaw, parang si Gary Valenciano. No, talagang bigay na bigay yung kanyang performance habang nagsusong lead. That is extra mile. That is extra mile. Kaya nga ang suggestion ko sa inyo, lalong-lalo na kayo mga young professional, mga kabataan, pumunta kayo ng ministry para ma-expose kayo. Pumunta kayo sa Mangyan, pumunta kayo sa Bilibid para ma-expose, para makita nyo. Kala mo mas maayos tayo? Hindi. Pumunta kayo doon sa mga ministry. No? Pumunta kayo sa mental ministry,
no, pumunta kayo sa kulungan, pumunta kayo sa mga mangyan, at makikita nyo yung totoong mga tao na ginagamit ng Panginoon kahit sila ay may limitation, kahit sila ay nakakulong, kahit sila ay hindi nakapag-aral, kahit sila ay mayroong problema. Tayo, kumpleto tayo, malaya tayo, pero ginagawa natin yung sarili nating plano, hindi plano ng Diyos. Next, second miler principle. Gusto ko lang pong makita ng bawat isa na in your work with God, in your walk with God, don't just attend church. Seek Him daily in prayer and the Word. In your service to God, look for ways to bless and encourage others. Serve that will exceed the expectations. Miski sa pagtatrabaho, pwedeng i-apply yan. Don't just go beyond 8 to 5. Or don't just work 8 to 5. Go beyond 8 to 5. Lagi nyo naririnig sa akin ito. Nung ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya, 8 hours lang binabayaran sa akin, pero nagtatrabaho ako ng 12 hours. Libre po yung 4 na oras. Pero I train myself. Kahit nagsaservice ako sa company ng libre, tinuturuan ko yung sarili ko. After 6 months, lahat ng kasabay ko, the same pa rin. Pero ako supervisor na. Why? Because I do extra mile. Hindi po ako nagyayabang. No, I just do extra mile. The same thing sa ating paglilingkod natin sa Panginoon. Do an extra mile, extra service. Exceed the expectation. Huwag lang kayong magse-serve ng tapos na, nakatugtog na, okay na. Look for ways to bless and encourage and serve that will exceed the expectations. That is stepping unto God's best. Alam niyo gusto ko lang pong i-elaborate yung Luke chapter 10 verse 25 to 37, hindi ko na po babasahin yan. Ito po yung istorya ng Good Samaritan. Ano yung ginawa? May dumating na Jew, may nakitang binugbog na mga tao, sugatan, halos mamamatay na, iniwan, dumaan yung Jew, natakot siya, hindi niya tinulungan, dumaan yung Levita, natakot rin, hindi tinulungan, pero dumaan yung Samaritan, no? Na tao. Anong ginawa niya? Tinulungan niya. Hindi niya lang tinulungan. Dinala niya sa bahay panuluyan. At nung paalis na siya, nag-iwan siya ng pera doon sa katiwala sa bahay panuluyan. O eto ang pera, no? Hintayin mo siya hanggang siya'y gumaling. Pagkakulang pa yan, sabihan mo lang ako, babayaran kita. That is extra mile. Second miler principle. You do the extra mile. You do the extra service. Kapag may nanghingi sa inyo ng panalangin, ipanalangin nyo. Pero pag sinasabi ng Panginoon, bigyan mo yan kahit konti. Bigyan mo. Do the extra mile. Huwag kang matakot. Pag sinabi sa'yo ng Panginoon, hindi ka sumunod, alam mo, ikaw ang mawawalan. Ikaw ang mawawalan. Ikaw ang kawawa. Kasi hindi ka sumunod. Kaya huwag kayong matakot kung may nanghihingi sa inyo ng panalangin. Ipanalangin nyo talaga. Kung kayo naman ay hinihipo ng Panginoon, magbigay kayo. Kayo rin kasi ang pagpapalain, hindi naman yung tao. Nagpala ka, pagpapalain ka rin ng Panginoon. Hindi ka man pagpalain sa pera o sa pagpapalain ka sa ibang area ng buhay mo. Kasi you do the extra mile. Where is your life? Have you been a first miler doing just enough? How can you step into the second mile in your spiritual life?
in your family life, in your workplace? How? Next. Building a second miler game plan for 2025. Siguro hindi naintindihan, mahirap intindihin yung, Pastor, ano ba yung game plan na yan for 2025? Ano ba yung building second miler to building, game plan for 2020? Dito po ako magtatapos. Gusto ko pong makita natin sa lahat na matuto tayong magplano ng buhay natin. Alam nyo, bilang negosyante, lagi nyo naririnig to sa akin, pumapasok pa lang yung 2025, nakaalat na yung budget ko sa 2024 for 2025. Nag-iisip na ako. No? October pa lang, pinag-iisipan ko na ano budget ko sa 2025. Saan manggagaling yung budget ko sa 2025. The same thing with our church. Pag tinitingnan ko yung tithes and offering, pinag-iisipan ko, ano ba ang magiging game plan ko for 2025? We need to have a game plan. We need to have a plan. Hindi tayo pwedeng walang plano. Kasi kapag wala tayong plano, siya po'y ang labas natin. The same thing sa buhay mo bilang mananampalataya. Kung ikaw ay single, magplano kang kailan ka mag-aasawa. Hindi pwedeng kesera-sera. Kung ikaw ay nag-aaral, pagplanuhan mo kung kailan ka matatapos. Kung ikaw ay nagninegosyo o papuntang magnegosyo, magplano ka rin. No? Meron akong tinatawag na 2030 plan. 5 years from now. That is my 2030 plan. 5 years from now, I will be 60. So what is my plan? Ano pa ang pinapagawa sa akin ng Panginoon for 5 years? Ano pa ang kailangan kong gawin na pinapagawa niya sa akin for 5 years? You need to have a plan. Sabi na ganoon sa Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. A second miler game plan for 2025 requires surrendering your plans to God and committing to excellence. Set goals. Write down your spiritual, relational, and personal goals. Mga kapatid, ang puntirya ng Diyos, ikaw. Ikaw yung gusto niyang makasama. Paano mo pagpaplanuhan na makasama ang Diyos araw-araw? We need to have a plan. What is your spiritual goal? What is your relational goal? What is your personal goal? Align with God, your personal goal. Align with God, your spiritual goal. Align with God with your family goals. Align with God with your career goals. Alam nyo, kapag hindi natin inalign ang plano natin sa Diyos, we will live unbalanced. The only thing that will balance our life is if we have surrendered it to God. So everything we surrender to God para magkaroon ng balance ang buhay natin. Kasi pag hindi natin sinurrender, inilayo natin ang ating buhay sa Diyos, unbalance ang buhay natin. Hindi magiging balanse. We need God. We need God. We need God. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan natin siya. Huwag po nating kakalimutan na isantabi ang Diyos at gawin yung plano natin. Magiging unbalance ang buhay natin. Alam nyo, nasasabi ko to kasi naranasan ko. Naranasan kong maging mayaman. Naranasan kong tumira sa
sa masasarap na lugar, magandang lugar. Naranasan ko magbiyahe sa iba't ibang bansa, tumira sa ibang bansa, tumira sa pinakamahal na hotel, magkaroon ng pera, kumikita ng malaki buwan-buwan. Naranasan ko yun, pero lahat ng yun, baliwala. Kapag ka malayo ka sa Diyos. I'm sharing this hindi para magyabang. I'm sharing this kasi naranasan ko. Naranasan ko siya. At dalangin ko, maranasan nyo na you step into God's best. We go beyond. Yun ang challenge ko. Give your best in every area of your life. Last. Sa ano na po, sa conclusion po. As we journey 2025, mga kapatid, let us commit to being a second milers. When you say second milers, give your best to God. No, give your best sa lahat ng area ng buhay mo. Don't live ordinary, but you are extraordinary. Don't live just common, kasi hindi tayo ginawa ng Panginoon to be common, kundi uncommon. You are special, you are unique, you are a child of God. Nasa sinapupunan ka pa lang ng iyong mga magulang, you are knitted together. God knows you. So, sa conclusion, medyo nawala. Pero, let's not settle for good enough, but strive for God's best. Stepping into God's best, mga kapatid, is both a privilege and responsibility. Ulitin ko, stepping into God's best is both a privilege and responsibility. You have the responsibility, mga kapatid. It's about living a life that honors God. Ang sarap po ng ginagamit ka ng Panginoon para pagpalain yung ibang tao. Ang sarap po kapag ikaw ginagamit para pagpalain yung ibang tao. Ang sarap po mamuhay na ikaw ay ginagamit ng Panginoon to be a source of blessing sa ibang tao. Yun ang tinatawag na stepping into God's best. Yun ang gusto ng Panginoon. Na tayo nagpapautang, hindi tayo nangungutang. Na tayo ginagamit ng Panginoon para pagpalain yung ibang tao, hindi tayo tumatanggap lang ng ayuda. That is what God's best for us. Kasi ganyan ka kinreate ng Panginoon. Meron tayong responsibility. It's about living a life that honors Him, blesses others, and fulfill yung God-given purpose ng pinagili sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ng wisdom and intentionality, mga kapatid. Fully surrendered sa Kanya. Tayo po tayong lahat. Mga kapatid, huwag tayong makontento sa kakaunti kung napakarami pa ang inihanda ng Diyos sa ating buhay. Simulan natin ang taon na hanapin ang Kanyang kalooban, lumakad sa Kanyang daan, at maranasan yung masaganang buhay na inandiyan niya para sa atin. May tatlong pinaka-importanting bagay lang na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Very, very practical. Alam niyo yung principles to live out God's best. Ito yung prinsipyo, number 1, is set our mind on things above. Set our mind on things above. Kapag ka ang isip natin nakaset sa mga bagay na makalangit, hindi po tayo magkakamali sa mga desisyon natin.
Ano pa yung living God's best? Alisin na natin yung ating lumang pagkatao. Yung dating tamad, yung dating laging late, alisin na natin. Yung dating hindi umaattend ng mga discipleship, alisin na natin. Ngayon, meron tayong prayer and fasting, maki-join tayo. Yung dating hindi nagbibigay sa Panginoon, magbigay ka na. Kasi walang ibang susi ng pagpapala kundi sa pagbibigay. No? Ang pagbibigay ay hindi po issue ng pera. Ang pagbibigay ay issue ng puso. Tandaan po natin yan. Ang pagbibigay ay issue ng puso. Puso ng katapatan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Is thy faithfulness. There is no shadow turning with thee. Thou changest not thy compassions. 2024, nakalipas na po. As thou Lumalakad na tayo sa 2025. thou forever will This is my continuous prayer sa bawat isa Great is thy that we step faithfulness. Great is thy into faithfulness. unto God's best. Morning by morning, new Na ang puso natin ay mapalitan mercies I see. ng puso na punong-puno ng katapatan. Puso na punong-puno ng pagpapakumbaba. Puso na punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Puso na punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. Puso na punong-puno ng paglilingkod sa Kanya. Salamat sa katapatan mo, Panginoon. Summer and winter and springtime. Lord, punong-puno po ang aming puso ng pasasalamat sa katapatan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. You have been our provider. You have been our protector. You continue to guide through in every trials, in every victory, Panginoon. Lord, as we journey for 2025, we declare your word over our lives. Hallelujah, Jesus. Yes. Thank you for your faithfulness, O Lord. Hallelujah, Jesus. Morning by morning, new mercies I see, and all I have needed, thy hand hath provided, and great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy Yes, Lord. faithfulness. We declare that we are your children, Is thy created with a purpose and destined for greatness. morning We declare that 2025 will be a year of breakthroughs, a year of favor. And Lord, we declare that 2025 is a year of alignment with your will. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, we declare that we will embrace the second miler mindset in our walk with you. Lord, we declare we go beyond what is required with joy and passion in our heart. In the name of Jesus, we
decree that no weapon formed against us shall prosper in the name of Jesus. Yes, we decree that your plans for us are in victory or for good, to give us hope, to give us victory and future, Panginoon. Yes, Lord, we decree that we will walk in victory and purpose and abundance as we align ourselves with your will in the name of Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. And Lord, we appropriate every promise in your word. We claim your provision. We claim your protection. We claim your guidance as we step in this new year 2025. And we receive your wisdom to make decisions that will honor you in our lives in the name of Jesus. In Jesus' name, Lord, we receive your strength to persevere through challenges, and we receive your peace to guard our hearts, Lord, in the name of Jesus. Lord, we dedicate 2025 to you alone. In the name of Jesus. Let it be a year of deeper intimacy, deeper understanding with you. Oh, hallelujah. Let it be a year greater impact, Panginoon, sa aming pong pamilya, sa aming communities, sa aming workplace, sa aming school, in the name of Jesus. Let it be a year with a stronger commitment to you and to your kingdom alone, in the name of Jesus. Lord, help us to live a second miler, going extra mile in our faith, in our family, in our ministry, in our school and workplace, in the name of Jesus. Yes, Lord, going extra mile in love, in the name of Jesus. Going extra mile in our service to you, Lord, in the name of Jesus. Lord, we declare and decree all these things in your most precious blood. Hallelujah. Itaas po natin ang elemento ng tinapay. Inaalala po namin ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, na ang iyong katawan ay nasugatan, nasaktan, nagkalasog-lasog dahil minamahal mo ang bawat sa amin. Lord, inaalala po namin ang ginawa mong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Naranasan namin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Inaalala namin ang aming pakikiisa sa iyong mga anak. At isang araw, alam namin ikaw ay muling babalik. Marami pong salamat sa iyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay nating kainin ang elemento ng tinapay. At salamat po sa iyong banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo na nag-aalis ng aming mga kasalanan. Inaalala po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng elementong ito, kung paano ang iyong banal na dugo
mula ulo hanggang paa ay inalay mo para ang bawat isa sa amin ay mawala ang kasalanan. Salamat po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay nating inumin ang elemento ng juice na nagsisimbolo ng kanyang banal na dugo na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. At alam namin, Panginoon, patuloy mong ipaparanas sa amin ang iyong presensya in this Jubilee year, Lord. Maging kagamit-gamit po ang bawat sa amin for your kingdom, to give you glory, to give you honor. May you be blessed with peace, grace, and divine guidance. May your journey be filled with love, hope, and understanding. May you find strength in times of trials and comfort in moments of sorrow. May you walk in the light of wisdom and experience the joy of sharing the kindness with others. May He grant you the blessing you seek and bring fulfillment to your heart. God bless you all.